Isa sa inaalmahan ng China, mga kapatid, is yung pagpayag ng Pilipinas mag-deploy dito sa Pilipinas ng mga sandata na mula sa US, mga kapatid. Galit na galit ang China dyan. Pero sabi rito, mga kapatid, sa report mula rito sa UNTV News, pananatili ng Nemesis missile system, makakatulong yan bilang pamigil sa tensyon. Ibig sabihin, mga kapatid, kumbaga etong missile system na to is makakatulong para hindi magkaroon ng tensyon o para pigilan yung mga nagbabadyang tensyon dito sa West Philippine Sea. Sa paanong paraan, mga kapatid? Ito ang ating aalamin ngayon rito sa balita mula rito sa UNTV News, at pwede ka rin magbigay ng iyong komentaryo, ng reaksyon sa comment section sa ibaba. Sabi rito sa report, dumating sa Batanes noong Sabado ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis. Napakahaba kasi ng pangalan, kaya Nemesis na lang. Kaya naman kung mananatili ito sa bansa ay makatutulong ito upang makapigil sa posibleng tensyon sa karagatan, mga kapatid. Alamin natin kung sa paanong paraan yan. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Luna ng C-130 aircraft. Dumating sa Batanes Island ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis. Isa itong uri ng missile system na kaya magpalubog ng barko. Pero ngayong balikatan exercise, hindi magkakaroon ng live fire gamit ito. Kaya palang magpalubog ng barko nito no? O sinong barko susugod ngayon? Kundi ituturo lamang sa mga sundalo ang paggamit nito. Ayon kay Marine Expeditionary Force Commanding General Lieutenant General Michael Cederholm, ang ganitong uri ng missile system ay may malaking epekto sa pagpapanatili ng katahimikan sa Indo-Pacific region. Ganito kasi, mga tol, no? Para sa mga pro-Chinang nanonood. Kapag ang Pilipinas, o kalimbawa na lang, kapag ang isang establishment, ito sa maraming ulit na nating binibigay na example to merong mga magnanakaw, nagbabalak pasukin itong building na to. Diba? Yung building na yan, walang fence, walang electric fence, walang CCTV, walang security, sa madaling salita, wala talagang bantay. Diba? So malaya silang pumasok, malayo silang salakayin yung building na yon at kunin kung ano man yung mga makukuha nilang mahalagang bagay sa loob nun. Pero kapag yung building na yan, mga kapatid, nilagyan ng security, nilagyan ng electric fence, CCTV, security guard na armado, mga tol, pipigil yan sa mga magnanakaw na ituloy yung balak nilang salakayin yung building na yon. Ganon din dito, mga tol, sa Pilipinas. Imagine nyo kung ang Pilipinas wala kahit na anumang sandata o wala kahit na anumang pandepensa. Saglit lang tayong sasakupin ng mga yan. Diba? Kung meron tayong mga sabihin na lang nating new, mga bago, mga advanced weapon, katulad na lamang halimbawa nitong Nemesis, diba? Sinong manggugulo? Sinong magsasagawa manggulo? Lulubog yung barko nila, mga tol. Yun yung ibig sabihin dito. Makatutulong itong Nemesis missile system para pumigil ng tensyon dito sa West Philippine Sea. Sino mag-aasik ng lagim kung alam nilang merong sandata ang Pilipinas nandirito sa Pilipinas na kayang palubugin yung mga barko nila? Diba? You know, you mentioned the Typhoon earlier. You know, we're learning as a joint force. We've undergone this shift to the Indo-Pacific to fight in the littorals. We are latticing in and building these capabilities of interleave. It's not just one capability, but a combination of multiple capabilities across all domains that are going to be effective for sea control and sea denial in the future. Ayon naman kay Balikatan 40-2025 spokesperson, Brigadier General Michael Lohico, ito ang layunin sa isinasagawang military drill na magkakaalyadong bansa ngayong taon. And this is actually what Balikatan hopes to do, not just on the aspect of training and readiness, but also to provide to answer for broader security issues. Yes, we will use it. What's the point of demonstrating it if you're not going to use it? Tama. Ang ginagawa kasi ng Balikatan, mga kapatid, sinasana yung ating mga sundalo
sa pakikipag-cooperate, no, sa iba pang mga sundalo ng ating kaalyadong bansa. Imagine mo kasi mga kapatid, ito parang rehearsal to eh. Mga dancer kayo. Dinadala lang natin to mga kapatid sa mas maliit na scale para mas madaling maintindihan ng mga alam nyo na. Halimbawa, dancer kayo, grupo kayo, kailangan ninyong makipag-collab sa isa pang dancer kasi sasali kayo pang ire-represent nyo for example yung ating bansang Pilipinas. Tapos hindi kayo nag-uusap-usap, di kayo nagre-rehearse. 'Di ba? So wala kayong communication, wala kayong collaboration na nangyari. Pagdating dun sa mismong actual na sasabak na kayo, baka iba-iba kayo ng steps o kaya walang coordination sa inyo, magkakagulo-gulo lang kayo dun sa entablado. So ganun din mga tol, yung ginagawa ng ating mga kasundaluhan. Kasi meron tayong Mutual Defense Treaty eh. Sino ba makakasama natin in times of trouble? Halimbawa, mapatrouble talaga Pilipinas. Sino makakasama natin? Di ba Amerika? So dapat meron tayong coordination sa kanila o talagang meron tayong tinatawag nila interoperability mga tol, di ba? Kailangan alam natin paano gamitin yung mga sandata nila. Dapat pamilyar yung ating mga sundalo dun. Kasi hindi naman natin alam mga kapatid kung dumating itong tagpong to, magpapadala ba ang Amerika ng mga sundalo mismo nila rito o mga kagamitan lang? O sabihin na lang natin puro mga kagamitan lang ang itutulong nila sa atin. O paano gagamitin ng mga sundalo yun kung di natin alam paano gamitin yun, di ba? Di wala ring saysay. So dito sa mga balikatan exercises na to, nai-introduce na sa ating mga sundalo yung mga ganitong klaseng weapon o ganitong klaseng sandata para so dumating man mga kapatid, yung ayaw natin mangyari, alam ng mga sundalo natin paano i-operate yung mga ganitong klaseng weapon. Di ba? So mapapagtanggol natin yung ating bansa gamit etong mga sandatang to na tulong mula sa ating mga kaalyadong bansa. Yun yung purpose nun, di ba? Tuloy natin. And I think this answers back to the entire objective of the exercise as mentioned by General Silho. It is not just an exercise. Samantala, nitong Miyerkules ay nilagdaan ni na New Zealand Minister of Defense Judith Collins at Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro ang Status of Visiting Forces Agreement. Nakasaad sa naturang kasunduan ang pagpapalakas ng military exercise ng Pilipinas at New Zealand. Ayan na. We're just going to continue doing the work we do around the law of the sea and also around the rules-based order. And as a maritime nation, we appreciate the ability to be able to sail in international waters. Lalong lalakas ang Pilipinas talaga rito. It will help interoperability in terms of HADR between our troops. And it will also allow the New Zealand and the Philippine Armed Forces to interact with other troops in the Philippines and elsewhere. Samantala, Nice. isang panibagong command naman sa Armed Forces of the Philippines ang masusing pinag-aaralan na kung saan layo ng pagkakaroon ng mabilis na reaction time sa pagresponde sa isang insidente. And so with all of these things, the fusion of all of this comes to mind ito, no? Parang the same ito as what Japan has, no? Sa kanila, ang dali nilang mag-react, hindi lang for defense but also sa mga sakuna. Oo, ang bilis nga mag-react ng Japan. Pag may nakita silang lumilipad na eroplano ng China mga tol, may reaction agad sila, nagpapalipad agad sila ng eroplano rin nila, nagde-deploy agad sila. Tayo mga tol, hindi, nababalita muna. Tapos doon tayo magre-react. Ay naku po. No, for HADR. So this will actually foundation, no, and a basis for us to be able to quickly react for certain scenarios. Benedict Samson, UNTV. Kung magre-react man, no, pagdating natin dun sa area, wala na, nakaalis na mga tol, no? Ganun eh. Medyo may kabagalan din. Anyway, mga kapatid, tulad nga ng sinasabi natin at pinag-uusapan natin kanina, yung pananatili rito ng Nemesis missile system, talagang makakatulong yan para mapigil yung tension. Ganun din mga kapatid, yung Typhoon missile. Kasi kapag alam ng kalaban na merong malalakas na armas, malalakas na sandata, itong ating bansa o kahit na anumang bansa, mga tol, hindi mo basta-basta sasalakayin yan, hindi mo basta-basta susugurin yan o kaya aangasan yan. Diba? Halimbawa na lang ikaw, siga ka. Diba? Siga ka, bully ka.
Ikaw ba bubulihin mo yung taong alam mo may nakasukbit na baril sa tagiliran niya? Malamang hindi mo bulihin yun. Yun yung iiwasan mo. Yun yung lalayuan mo. Di ba? So ganun din dito mga kapatid eh. O, di ba? Lagi nating itinutulad yan mga kapatid sa mga simpleng bagay lang para mas madali natin maintindihan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.